TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Webes na tayo ngayon, ikapito ng Nobyembre 2024. Congratulations kay President-elect. Babalik ko sa White House si US President Donald Trump. At ang bilis na yung concede ni Vice President Kamala Harris. Dito sa Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita, Typhoon Marcel lumakas pa habang papalapit ng Cagayan Babuyan Island area. Ilang lugar na sa ilalim ngayon ng signal number 3. Pangulong BBM at Speaker Romualdez ay iba pang mga world leaders bumati naman sa tagumpay ni Donald Trump. Itong executives ng Office of the Vice President isinailalim na sa lookout bulletin. Pagpapaliban sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao isinusulong ng liderato ng Kamara. Higit na 700,000 halaga ng high-grade marijuana ay diniklarang garments na harang ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Pampanga. Isa patay, 6 masugatan sa karambola ng 6 sasakyan sa Maynila. Pinay teacher na dadalo lamang ng kasal sa New Zealand patay sa isang car accident. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang Typhoon Marce habang papalapit na ng Cagayan Babuyan Island area. Kulitong namataan sa layong 240 kilometro. Silangan ng Apari, Cagayan, taglay ang lakas na hangin umabot ng 155 kilometro at pagbugsong umabot ng 170 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Naku, bumagal pa. Ayon sa Pag-asa, mananatili si Marce sa typhoon category habang nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ngayon ang signal number 3 sa mga sumusunod na lugar. Northern at central portion ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Island at eastern portion ng Apayao. Signal number 2 naman ang nakataas sa Batanes, rest of mainland Cagayan, northern at central portion ng Isabela, rest of Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Ang mga lugar naman na nasa signal number 1 ay mga lalawigan ng La Union, rest of Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion at central portion ng Aurora at northern portion naman ng Nueva Ecija. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas pa si Marce at may posibilidad na magkaroon ng signal number 4. Batay sa forecast ng Pag-asa, maaaring maglandfall si Marce malapit sa Babuyan Island o northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte at Apayao mamayang gabi o sa Biyernes sa umaga bago ito tuluyang lumabas ng PAR bukas pa ng gabi. Personal na iniabot naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang tig 10,000 pisong cash assistance sa 5,000 mga magsasaka at mga mangingisda sa Camarines Sur. Ganyan din sa Albay na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa mensahe ng Pangulo, tiniyak nitong patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maibalik ang mga nasirang infrastruktura, tahanan at kabuhayan ng mga nasira ng bagyo. Umaasa rin ang Presidente na sa pamamagitan ng ipinabot na tulong ng gobyerno, muling makakabangon ang mga naapektuhan na mga magsasaka at mga mangingisda. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig-10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan.
Samantala, inatasan din ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga kukulang ahensya ng gobyerno na nakatalaga para sa pagtatayo ng mga infrastruktura na gumamit ng dekalidad na materyales upang mapaghandaan ang epekto ng climate change. Ayon sa Pangulo, batid ng bawat isa na palakas ng palakas ang mga bagyo, palaki rin ang palaking pinsalang na idudulot nito. Kaya dapat tiyakin ang ligtas at matibay na infrastruktura. Sa katunayan, sisimulan na niya ang mga detalyadong pagdidisenyo ng infrastruktura gaya ng Bicol gaya sa Bicol River Basin Project. Sa bawat ahensya ng pamahalaan, paiigtingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap ng sa gayon ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Maganda umaga, Pilipinas! Inatasan din ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno na gawing future-proof ang Bicol River Basin. Ginawa ng Pangulo ang direktiba sa gitna ng pamimigay ng tulong pinansyal sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Inatasan ng Pangulong Marcos ang DPWH, Department of Environment and Natural Resources at DILG na magpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng estratehiyang aakma sa malawakan at matinding pagbaha na inaasahan dahil sa pagbabago ng panahon. Layunan niya na masiguro na hindi na mauulit pa ang hindi kinaya ng flood control project ang biglaang matitinding pagbaha. Samantala, inihig naman ng Pangulo na pinafinalize na ngayon ng engineering design ang pinaka-master plan para sa basin at inaasahang masisimula na ang proyekto sa unang quarter ng 2025. Para ho sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno, bukod po sa civil engineering o civil works na kinakailangan, pagtatanim ho ng puno, isa ho sa pinakamainam na solusyon para ho sa climate change. Hindi na ho kinakailangan ng masusing pag-aaral dyan. Ibalik ho natin ang sigla ng bundok nang sa gayon, meron hong sumipsip ng tubig na ibinubuhos po ng malalakas na mga pagulan. At tanim ng puno, tanim ho ng kawayan. Yan ho yung pinakamainam na paraan para ho mapigilan natin ang mga pagbaha. Maganda umaga sa mga pingganggasan dyan po sa Marinduque. Maganda umaga din sa mga taga-Kalapan. Naglaan naman ang pamahalang lungsod ng Makati ng 51 million pesos bilang tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na sinalanta ng bagyo, habagat at pagsabog ng bulkan ngayong taon. Sinabi ni Makati Mayor Abby Binay na nakalaan ang naturang halaga para sa 83 munisipalidad at lungsod na tinamaan ng kalamidad. Depende sa tindihin ng pinsalang natamo, ang bawat lokal na pamahalaan ay makatatanggap ng halagang mula 250,000 pesos hanggang 1 million pesos. Ipinahig pa ni Mayor Abby Binay na pakikisa ito ng lungsod ng Makati sa mga biktima ng Tropical Storm Christine at iba pang mga sakuna na naganap ngayong taon. Anya nananatiling matatag ang paninindigan ng lungsod ng Makati sa pagtulong sa mga apektadong lokalidad upang hindi sila mahirapang makabangon. Ayon pa sa alkalde, naglaan ang lungsod ng 21,750,000 para sa 34 na lokal na pamahalaan ang lapis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Tig 1 milyong piso ang ibibigay sa Legazpi City at Libon Albay, gayon din sa Ragay, Sipokot, Libmanan, Minalabak, Cabalanga, Pili, Karamuan, Goa, Bato, Bula at Nabua sa Camarines Sur. Bukod sa tulong pinansyal, Makati Disaster Risk Reduction and Management Office naman ay nagbigay ng relief supply at nagpadala din ng search and rescue team na may kompletong gamit upang tumulong sa mga relief at recovery operations sa Batangas at Bicol Region. Sa kabuuan, 3.5 million ang tulong pinansyal na naibigay sa 6 na LGU na naapektuhan ng Tropical Storm o Tropical Cyclone Julian na nanalasa sa Ilocos Norte. Kabilang dito ang Lawag na may 1 milyong piso, ang Bacara at ang Paway tumanggap ng tig 750,000 pesos, ang Pidig na may tumanggap ng kalahating milyon, ang Batak at Dingras naman tumanggap din ng tig 250,000 pesos. Sinabi pa ni Mayor Abby Binay na bukod sa tulong pinansyal,
pinansyal, handa rin ang lungsod na magbahagi ng expertise at resources nito bilang pagsuporta sa pagbangon ng mga apektadong LGU. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inilunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pinakabago nitong flagship infrastructure project na kinabibilangan ng mga school building na ang target ay makumpleto sa susunod na 4 na taon. Inaasahang makapagpapatayo sila ng hindi bababa sa 1,200 na mga silid-aralan. Ito ay makaraang lumagda si PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco ng Memorandum Circular na nagpo-formalize ng bagong collaborative undertaking sa DepEd at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Tenco, umaasa sila na sa 4 na taon makapagpapatayo ng higit 1,000 silid-aralan sa ilalim ng bagong struktura bilang bahagi ng kanilang pangako na tutulong sa pagsusulong ng magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Sinabi pa ni Tenco na ang nasabing proyekto ng PAGCOR at sa kanilang mga partner agencies ay naglalayong unahin ang mga lugar na nasa malalayo, yung mga liblib na lugar at mga pamayanan. Bukod sa mga gusaling pampaaralan, sinabi ni Tenco, magtatayo din ang PAGCOR ng 200 e-learning center na ilalagay sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng educational institutions. Ang bawat e-learning center ay magkakaroon ng 48 istasyon ng computer na may koneksyon sa internet upang maging ideal hub ito ng online research at maging sa mga kumukuha ng computer literacy. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:13 ang oras sa buong kapuluan. Congratulations muna sa winner ng ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, nadali na yung nadali kaagad yung 22,000. Asan pa yung pangalan na? Announce na daw natin. May instruction na si Boss Mabel. Pwede na daw natin banggitin ang pangalan ng winner ng Mahiwagang Tunog. Galing nito, taga Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ang winner natin ay si Renato C. Balbacobo. Renato C. Balbacobo ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Nadali niya yung Mahiwagang Tunog na nagkakahalaga ng 22,000 pesos. Ayan, siguro habang naliligo itong si Renato, araw-araw na ginawa ng Diyos habang siya naliligo gamit ang Shield Bath Soap, iniisip niya, ano nga ba ang ating Mahiwagang Tunog? Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. O ano daw ba yung Mahiwagang Tunog natin? Nakasimple-simple lang po. Yung belt, di ba? Doon sa logo ng Kumadrona. Ayan, belt, kitang-kita. Suot ng isang pulis, ng sikyo, ng bumbero, di ba? Belt. Belt na itinatali o ikinakabit sa isang security box. Yun ang security guard. Police security din. Kaya sabi ko, related sa trabaho nila. Ayun, sa security box. Ang galing nitong suki natin. Actually, ilang try ho ang kanyang ginawa bago nakuha yung tamang prinsipyo ho ng P6. Ang sabi niya, ilalagay sa loob. Hindi ho. Yan po actually itinatali. Ayan, okay. Samantala, Operation Center ng Cordillera Disaster Council nananatiling naka-red alert kaugnay ng epekto naman ng Bagyong Marce. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Nanatiling naka-red alert ang Operation Center ng Cordillera Disaster Risk Reduction Management Council mula pa noong araw ng Lunes para sa 24/7 monitoring sa magiging epekto ng Bagyong Marce sa Cordillera Region. Inatasan ni Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council Chairperson at Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogol ang lahat ng local disaster council sa rehiyon na i-synchronize ang kanilang alert level sa Regional Emergency Operations Center
at magsumiti ng pinakahuling situation reports. Na-activate na rin ang response cluster na pinamumunuan ng DSWD Cordillera. Batay sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, nasa ilalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang bahagi ng Cordillera, samantalang signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng rehiyon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Agina. Ay, magandang umaga po sa mga taga Nauhan, Oriental, Mindoro. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Lapu-Lapu City. Naimbag na bigat sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Pinalampag ni Senator Amy Marcos ang gobyerno na sulitin ang pagdiriwang ng National Rice Awareness Month. Ngayon pong Nobyembre, tulungan ang lokal na mga magsasaka. Bungkahin ng Presidential Sister gamitin ang buong buwan ng pagsusulong ng mga inisyatiba gaya ng pag-aayos ng registry system for basic sector in agriculture at ang malistahan na karapat-dapat na makatanggap ng tulong o yung pong mga benepisyaryo ng tulong para po sa mga magsasaka. Dapat na niyang makipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan para matiyak ang pagkakalista ay maglataglay lamang ng mga tunay na nagtatanim ng palay at mabigyan sila ng karampatang suporta. Sinabi pa ni Senator Marcos, maaari na rin simulan ang desilting o paglilinis ng mga bukirin, kanal at imbakan ng tubig dahil malagay ito upang mapabuti ang daloy ng tubig sa mga taniman. Nananawagan din si Senator Amy sa Department of Agriculture na maglunsad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga magsasaka tulad ng pagtatanim ng mabilis na anihin gaya ng Chinese kangkong at kamote. Pagbibigay ng mga kambing, biik, pato at manok bilang dagdag kabuhayan sa mga binagyo. Saka Senator Amy, siguro sama nyo na rin yung mga naapektuhan po ng ASF pa. Hanggang ngayon, hindi namin alam ang gagawin namin doon sa aming mga kulungan. Lalo naman, ang gagawin namin doon sa mga tao namin na dati nagtatrabaho sa babuyan. Binigyan din ni Senator Marcos ang kahalagahan ng mga magsasakang nagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Kaya dapat lamang nasiguraduhin ang suporta sa mga ito at sa kanilang pamilya. Nakalulungkot din niya na ito yung totoo. Nagugutom ang mismong mga producer ng pagkain sa bansa dahil sa kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan. Nananawagan ako sa DA, sabi ko nga sa DA, pwede ba, hindi naman tamad ang Pilipino, hindi naman ayuda lang ang sagot dyan, bigyan natin ng kabuhayan. Una-una, may mga short maturing, yung mabilisan, kangkong, halimbawa, Chinese kangkong, yung malambot, yung ginagamit ng restaurant. Sa 10 araw, may pipitasin ka na eh. Yung mga kamote, ayun, may pitas ka na kahit pa paano. Mabilis yun. At saka meron na tayong mga short maturing, maski repolyo, meron na, pati pecha. Yung mga mabilis lang, baka makahabol pa yan kahit pa paano, may ibibenta bago mag-Pasko. Magandang umaga, Pilipinas! Alam po ninyo, ang The Netherlands. Ang The Netherlands po ay isa sa mga bansang pinakadelikado sa pagbaha dahil sa topography nila. Below sea level ho ang The Netherlands eh. Sa nakalipas na daang taon, nagtayo ang Dutch government ng kanal, mga dike, pati windmills para mapigilan ang banta ng mga pagbaha pero hindi ito naging lubos na epektibo. Bonsod dito, nagkasa ang gobyerno ng tinatawag na Delta Work Project kung saan tampok ang isang revolusyonaryong flood control infrastructure. Baka gustong gayahin nun ng DPWH, ano ha? Nagtayo sila ng 3 kilometrong haba ng seawall na may 30 hanggang 40 metro ang taas na pillars na may nakalagay na special na gate na nakalutang. Kapag may bagyo o storm surge, napupuno ng tubig ang naturang gate at lumulubog para harangin at pigilan ang pagdaan ng tubig. Pero tuwing walang bagyo, lulutang muli ang gates na ito upang makadaan ang mga isda at mga sasakyang pandagat. Dahil dito, kilala ngayon ang The Netherlands sa isa sa pinakamatitibay na bansa laban sa mga pagbaha. So, ibig sabihin, kung gugustuhin, meron ho talagang teknolohiya na tutugon sa problema. Kung kinakailangan lang kwarta. Kung hindi ho ibubulsa ng kung sino-sino dyan, lalong-lalo na ng mga politiko, ng mga kongresista,
Mapapakinabangan ho natin yung pong mga proyekto, yung pong mga teknolohiya na kinakailangan para humapigilan ang mga pagbaha. Ayan kitang-kita sa The Netherlands. Ganda ng technology na kanilang naisa sa katuparan. Samantala, sa iba pang mga balita, balik White House na si dating US President Donald Trump matapos na manalo sa 2024 elections ng Amerika laban sa katunggalin nitong si Vice President Kamala Harris. Nadomina ng Republican na si Trump ang presidential race matapos makakuha ng 279 electoral votes habang si Kamala Harris ay nakapagtala lamang ng 223 electoral votes. Sa eleksyon sa Estados Unidos, nangangailangan lamang ng majority o 270 electoral votes upang maging presidente ang isang kandidato. Napalunan ni Trump ang swing states ng Pennsylvania, Georgia at North Carolina. Agad namang nagpasalamat si Trump habang wala pang pahayag ang kasalukuyang vice-presidente sa resulta ng halalan. Pero hindi kanina, meron na tumawag na siya kay Trump. Si Vice President Kamala Harris ay tumawag na kay Trump para mag-concede. Si Trump ang magiging ika-47 Pangulo ng Amerika, pangalawa rin sa mga naging US President na magbabalik sa White House. Galing Dito sa Pilipinas aabutin ka ng siyam-siyam bago mag-concede yung mga natalo. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa New York, USA. Nagpaabot naman ang kanyang pagbati ang Pangulong Bongbong Marcos sa tagumpay ng pagbabalik sa White House ni US President Donald Trump. Sa kanyang mensahe kahapon, sinabi ng Pangulong BBM ng kanyang pag-asa na sa ilalim ng pakikipagtulungan kay Trump sa mga mahalagang issue ay makatutulong ito sa pag-unlad ng kaparehong bansa magkatulad ng dalawang bansa. Binanggit pa ng Pangulo na mahalaga ang matibay na ugnayan, nagkakaisang mga adhikain at mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Tinignan ng Pangulong Ehekutibo na patuloy ang dedikasyon ng Pilipinas sa matibay na samahang binuo sa mga prinsipyo ng kalayaan at demokrasya. Isa rin mainit na pagbati ang pinabot ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay President Donald Trump na nagwagi sa katatapos na halalan ng Estados Unidos. Sinabi ng leader ng mahigit 300 kinatuan ng Kamara de Representantes, ang pamumuno ni Trump ay nagbubukas ng panibagong oportunidad upang mas mapalalim pang relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos, partikular na sa larangan ng ekonomiya na pakikinabangan ng mga Pilipino. Umaasa rin si Romualdez na sa ilalim ng pamumuno ni Trump, mananatiling prioridad ang maritime security at regional stability, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Pinuri ni Speaker Romualdez ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa counterterrorism at pagtulong sa paglaban sa extremism group. Samantala, sa iba pang mga balita, 51 anyos na church minister patay naman nang mahulog sa irigasyon ang pick-up nitong sinasakyan sa San Jacinto, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy Pajardo sa detalye. Arister Tate, Freddy. Patay ang biktimang nakilalang si Elmer Hoson Cabanit, 51 anyos, church minister, presidente ng BA POMS Parañaque City, matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan ng mahulog sa irigasyon ang pick-up nilang sinasakyan. Sa ulat ni Acting Chief of Police Major Napoleon Election, alas 3:30 ng madaling araw kahapon, binabagtas ng pick-up na minamaniho ni Evander Cabanit, 22 anyos, ng Bunuan Gisit, Dagupan City sa kanyang biktima, at si Aileen Dominguez Cabanit, 47 anyos, nang pagdating sa lugar ng insidente sa Barangay Lubong, nasagasa ng tambak na bato't buhangan sa gilid ng daan, dahilan para malus control si Evander sa manubela na nagresulta ng pagkahulog din sa irigasyon. Agad nadala ng LGU ambulance ang 3 sugatan sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Celso Ison itong si Elmer. Ito si Freddy Fajardo, Arister Tate, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Ang Washington naka-red alert pa rin matapos naman ang presidential elections na naman nasa Washington ngayon si Joy John Valerite Acol. Nasa Washington siya ngayon. Si Joy John po ay mula sa radyo natin, Washington. Kita nyo. Kala nyo sa Pilipinas lang may radyo natin. May radyo natin, Washington. Nandun si Joy John Valerite Acol. Joy John, may puntagi mo ba?
Good morning, Joyjun. Buntag. Maayong buntag at good afternoon dito mula dito sa amin sa Washington DC. Dahil sa red alert status pa din ang US Secret Service, Federal Bureau of Investigation o FBI, Metropolitan DC Police, US National Guard at iba pang mga federal agents dito sa Washington DC. Samantala si Donald Trump ang magiging ika-47 na Pangulo ng Estados Unidos nang talunin nito si US Vice President Kamala Harris sa isang tinatawag na closely divided elections upang makabalik sa White House pagkatapos matalo ito noong 2020 US presidential election laban kay Pangulong Joe Biden. Ang Wisconsin ang estado na nagtulak kay Trump sa lampas na 270 electoral votes para manalo at kasama dyan ang estado ng Pennsylvania at ang estado ng Georgia. Siya rin ang nag-iisang tao na nahalal bilang isang convicted felon at haharap ito sa sentensya sa darating na November 26 dyan sa estado ng New York. Nakaligtas ng 2 beses na assassination attempt, si Trump ang unang pangulo sa mahigit isang siglo na nanalo ng hindi magkasunod na ikalawang termino. Una na nagbalik, Kuya Angel, at nanalo ay si US President noon, si Grover Cleveland, na naging ika-22 at ika-24 na Pangulo noong taong 1885 at 1893. Samantala si Trump ay naging 45 US President noong taong 2017 at ngayon nga ang ika-47 Pangulo na manunumpa sa darating na January 2025. Sa ngayon ay iniantay na lang ng mga supporters ni US President Vice President Kamala Harris ang kanyang talumpati ng pagtanggap ng pagkatalo dito sa Howard University na bantay sarado pa din ngayon ng mga Secret Service at Metropolitan DC Police. Teka muna, Joyjun, akala ko tumawag na si Kamala kay Donald Trump at nagsabi na nagko-concede na nga siya. Pero wala pa siyang speech. Wala pang binabanggit ang kampo ni Vice President Kamala Harris. Pero yun nga ang usap-usapan dito sa Washington DC. Ayun, oh. Pero alam mo ba na kasabay pala ng election diyan sa State of California naman may pinagtibay din sila na na bagong panukala, bagong batas, yung Proposition 36. Mamaya ko na lang siguro pag-usapan. So, kumusta ang weather ngayon diyan? Napakainit ngayon. Nagtataka dito ang mga taga East Coast, lalo na kami dito sa Washington DC, dahil napakainit ngayon ang panahon. Sa madaling araw, syempre malamig. Pero nasa 85 at 89 ngayon ang temperatura dito sa Fahrenheit ang weather dito ngayon sa Washington DC. So maaraw. Teka muna, bakit naka-red alert kung tapos na yung eleksyon? Kasi may mga tinatawag na may mga haka-haka o may mga intelligence report na natatanggap ang Secret Service na maaaring may manggulo habang nagbibilang pa. Kasi hindi pa tapos ang bilangan, Kuya Angel, sa nangyari ito ngayong halalan. So mayroong mga intelligence report na natatanggap ang Secret Service na ganun nga may mga kaguluhan na mga ganap. May ilang mga establishmento na malapit sa White House ang nilagyan ng mga tabla, mga kung ano-ano pa ang kanilang tindahan. Talaga ha? Umabot sa ganung punto ha. O pakibigyan mo nga kami mamaya siguro Joyjun ng feed ng mga video doon sa mga binabanggit mong mga pagsasaran paglalagay ng pagbabarricade ng mga tindahan. In the meantime, thank you for joining us. Maraming salamat for the feed na nanggagaling diyan sa Washington. Joyjun? Para sa ABS News Network, nag-uulat mula dito sa Washington DC, USA para sa 2024 US Presidential Elections Update. Ako si Joyjon Balarete Acol, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat si Joyjon Balarete Acol live mula po sa Washington DC. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos may bushfire pa daw sa San Francisco, California, sabi naman ni Joseph Monarca. Pasado na sa California ang tinatawag na Proposition 36 na siyang magpapataw ng mas matinding kaparusahan sa mga property crimes at drug offenses. Mabalik na rin ito ang ilang bahagi ng isang batas noong 2014 na nagda-downgrade bilang isang non-violent felony o ang ilang non-violent felonies bilang misdemeanor. Ibang pagnanakaw, hindi na daw po yung isang felony, misdemeanor na lang na naglalayong mabawasan ang populasyon ng mga nakakulong.
Bagamat tila kinatuwa ito ng ilang mga mamamayan, marami naman ang nagsasabing nagdulot ito ng paghikayat sa property crime, homelessness at drug abuse. Nako, pagka napunta ho kayo ng California, lalong-lalo na San Francisco, marami ho doon yung mga tindahang nagsara na dahil po sa matinding looting. Sa bisa ng Proposition 36, itinuturing muli na felony ang ilang misdemeanor na katulad ng theft at drug crimes upang mapigilan ang pagsipa ng mga kaso nito. Lalong-lalo na yung paggamit po ng fentanyl. Makikita ho ninyo yun. Tsaka ngayon yung homelessness. Ang dami na mamatay doon pagka panahon ho ng taglamig akala nyo dito ho sa Pilipinas nakakakita ho tayo nakatira sa daan. Doon, San Caterba. Hindi lang ho sa San Francisco, pati sa Las Vegas, sa Los Angeles. Para sa mga may kaso naman at may kinalaman sa droga, ipapasok na lamang sila sa drug treatment sa halip na makulong. Pero kung hindi nila matatapos ang treatment, ipagharap sila ng hanggang 3 taong pagkakakulong. Ayan ho yung matinding development ngayon. Pero tama ho yan para naman matigil na ho yung mga looting. Ang dami na ho nagsasara ng mga negosyo dahil nga sa mga looting na nangyayari sa mga commercial establishments. Nagbabala naman ang US Food and Drug Administration sa Pinoy consumers laban sa ilang sikat na condiments sa Pilipinas. Ito ay matapos magkaroon ng issue ang ilang partikular na produkto na ini-import sa Guam dahil sa na-discovering nilalaman ito ng mga delikadong food additives. Batay sa ulat, kabilang sa mga produktong ito ay yung Jupran Banana Sauce, UFC Sweet Filipino Style Spaghetti Sauce, at saka yun daw Mang Tomas All-Purpose Sauce. Hello? Lahat ito nandito sa atin Ayon sa FDA Import Alert 99-45, bagamat hindi lubusang ban ang ipinatutupad sa naturang mga produkto sa Guam, haharangin pa rin ito sa border at hindi na maaaring gamitin ng mga lokal na restaurant at mga tindahan. Yan doon sa mga tutungo ng Guam alalahanin ho ninyo, wag na ho kayong magbibitbit ng ganito ho mga produkto. Nasa listahan din daw po ang mga produktong kinabibilangan nito, yung kare-kare stew mix, yung all-purpose sauce, yung sarsa lechon sauce, Andox lechon sauce, UFC sweet chili sauce, UFC sweet Filipino style spaghetti sauce, UFC banana sauce regular, pati yung hot. Bako dami, Jupran sweet chili sauce, Jupran banana sauce hot and spicy, at saka yung Jupran banana sauce hot. At teka nga, makitawag ho natin to dito sa atin sa FDA. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang 729,000 na halaga ng high-grade marijuana o kush na idineklarang garments. Dumating ang shipment tumpang October 11, 2024, idineklarang 2 piraso ng garments. Pero nakita ng mga tauhan ng X-ray Inspection Project ng Bureau of Customs ang kahina-hinalang laman ito, kaya't hinarang at ininaan sa K9 inspection bago tuluyang binuksan para sa physical examination. Nakita sa loob ang isang pouch na merong laman na pinatuyong dahon ng marijuana at mga fruit tops nito. Nakumpirma sa chemical analysis ng Philippine Drug Enforcement Agency na marijuana nga alaman ng pouch. Agad na nagpalabas ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Section 118 ng Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, gayon din sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kinilala ni Acting District Collector Jarius Reyes ang tauhan ng BOC sa kanilang dedikasyon laban sa pinagbabawal na gamot na mahalaga upang maprotektahan ang bansa laban sa illegal drugs. Iginit naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na nanatili ang commitment ng Bureau of Customs na labanan ang illegal na mga droga, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Maganda umaga, Pilipinas! Sa showbiz muna nga tayo, mainit na mainit ang mga balita. Si Derek Ramsey at Ellen Adarna pinasilip na yung kanilang baby girl. Sino kayang kahawig? Alamin natin kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Proud na proud ang mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna sa kanilang baby girl na ang pangalan daw nito ay si Baby Liana. Unti-unti nilang pinapasilip ang kanilang baby na sinisimulan muna sa napakaputi nitong makinis na balat hanggang sa tenga, pati ang paa at ang kamay. Kahapon ay nag-post na si Ellen ng video ng baby pero hindi pa rin talaga nakaharap ang mukha kaya hindi pa makita ng buong buo para malaman kung sino talaga ang kamukha nito. Ang sabi ng ilang nakakita parang kamukha raw ni Derek pero kay Ellen nakuha ang pagkamistisa. Wala pa rin silang face reveal ng baby pati ang name reveal nito dahil mas gusto pa rin nilang manatiling pribado ang ganong espeto ng kanilang buhay kaya kinukonsider na kasi nila Derek at Ellen na hindi na sila taga showbiz kaya mas gusto nila ang tahimik na lang at hindi na rin sila nagpapa-interview. Pero hindi pa rin maiwasan ang mga netizens na nagko-comment at ang iba ay pinapatulan na rin ni Ellen. Kagaya nung may nag-comment na sa kanila ay hindi maitsapwera si Elias, ang anak ni Ellen kay John Lloyd Cruz. Hindi na nakatiis itong si Ellen, sinagot niya ng sana mag-isip-isip ka rin. Kaya isa yon sa mga dahilan kung bakit ayaw muna nilang isapubliko ang buong mukha ng kanilang baby at hindi na rin nila sinasabi kung ano ang buong pangalan nito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Pero pagka humarap ng konti yung bata, ganun, ang laki ng pagkakahawig sa akin. Magandang umaga, Pilipinas! Kawawang sanggol. 38 na makalipas ang alas 4 na umaga, naniniwala naman ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc na kaya pang higitan ng mga Pilipino ang Korean entertainment. Kapareham ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ng musician at dating miyembro ng Board of Directors ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na kulang lang sa pagsasanay ang mga Pinoy artists at hindi rin sapat ang suportang nakukuha ng entertainment industry mula sa gobyerno. Binigyan din ni Attorney Bondoc na namamayagpag ang Korean at American movies. Yan din yung mga musika dahil sa pinaglalanan talaga ito ng sapat na pondo at iba pang mga resources bilang investment. Bukod sa tax incentives, maaari pang maengganyo ang mga potential investors kapag sinaalang-alang ang pagpasok sa private-public partnerships upang mapalakas at mabigyan ng direksyon ang industriya ng entertainment. Kung gusto po nila ng mabilis na sagot, pondo. Okay. Pero ang mahabang sagot, kaayusan. Kasi po yung ang showbiz at lalo na music, dahil biased po ako, inaamin ko naman, that's a labor force. No, it's a labor force. And right now, hindi organized yan. Also, it's an economic force. Nakita nyo naman po nagawa ng K-pop. Talagang buong mundo. Buong mundo. Buong mundo. Ako po, pasensya na po, bias po ako na Filipino artist, mas magaling po tayo doon. Sa totoo lang, magalit na po yung magagalit. Mas magaling po ang mga Pilipino, ang dugo ng musikong Pilipino. But what we lack is the formal training and siguro governmental support. So, hindi ko na pahabain yung paliwanag. Ang pinakamaganda, tingnan na lang natin yung template ng K-pop, ng Hollywood, ng Bollywood. Naniniwala si Atty. Bondoc na calling niya ang pagkandidato bilang senador lalo't nais niya magkaroon ng ambag hindi lamang sa entertainment industry kundi maging sa pagtataas ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga inisyatibang tutugon sa iba't ibang issue. Si Attorney Jimmy Bondoc po ay nagsasagawa ngayon ng mga fundraising activity para makatulong sa mga naging biktima ng kalamidad. Naging Vice President ito for Corporate Social Responsibility ng PAGCOR noong 2017 at bago naging miyembro ng Board of Directors noong 2021. Umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, laundry day today ha. Kayo ba'y kunot noo kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. But mapahirapan ang self-care sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tessa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Itong opisyal naman ng Office of the Vice President ang isinailalim na sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Tinukoy ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano, tagapagsalita ng ahensya mga opisyal na nasa ilalim ng ILBO na sina OVP Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez, Assistant Chief of Staff at na Chair din ng Bids and Awards Committee na si Lemuel Ortonio,
Administrative at Financial Service Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, at dating Deputy Assistant Secretary Sunshine Chari Paharda, then din si SDO Edward Paharda. Pirmado ni Justice Secretary Crispin Remulla ang ILBO na naglalayong ma-monitor ang pagbiyahe ng mga nabanggit opisyal. Kagandamang nilinaw ni Clavano na maaari pa rin makalabas ng bansa ang 7 opisyal mula po sa Office of the Vice President kahit nasa ilalim sila ng ILBO, pero magkakaroon ng mahigpit na monitoring sa kanila sa labas ng bansa. 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga Pilipinas. Oy, 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong isopropyl alcohol, ano ha? Iba naman ho yun. Yan po yung tinatawag ng Family Compound Improved Alcolone. Gamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 4:45, Bicoan Department of Health na maabot ang 95% na vaccination rate laban sa iba't ibang uri ng sakit ng mga bata sa Metro Manila. Ayon kay Arnold Louis Alina ng Metro Manila Center for Health Development's National Immunization Program, 51.99% pa lamang ang nakapag-avail ng full immunization coverage. Kung susumahin kulang pa ito ng 24% na target maabot ng ahensya bago matapos ang taon. Ayon kay Alina, karamihan kasi sa mga magulang sa National Capital Region nagtatrabaho kaya hindi mapabakunahan sa mga health center ang kanilang mga chikiting. Tinukoy naman na dahilan ng mababang vaccination rate ni DOH NCR Director Rio Magpantay ang pagkalat ng false information sa social media tungkol sa bakuna. Ayon kay Magpantay, minsan naniniwala ang mga tao sa mga impormasyong ipinapakalat ng mga anti-vaxxer. Dahil dito magsasagawa ng region-wide catch-up immunization campaign ng Department of Health upang makahikayat ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak edad 0 hanggang 12 taong gulang. Iikot ang mga ahensya ng Department of Health sa mga public school upang bakunahan ang nasa 3.8 million na mga estudyante mula grade 1 hanggang grade 7. Oy, doon sa mga nanay, ano ha? Alam ho ninyo, kung kayo ay nag-aalala tungkol ho doon sa mga bakuna ginagamit, sa napakahabang panahon na subok na po yan. Kaya doon ho sa mga nagpapakalat ng kung ano-anong mga impormasyon, tigil-tigilan nyo na nga yan. Nagdudulot ho kayo ng pangamba sa halip na solusyon. Diba? Nagdudulot ho kayo ng problema sa halip na masolusyonan yung pong mga pwede namang yung maitutuling na treatable diseases. Ayun. Walang sunog sa San Francisco. Ayan. Wala ha. Magandang umaga din po sa mga nasa Twin Peak, Golden Gate, Oakland Port. Okay. Sige, magandang umaga sa mga suki natin dyan, ha. Samantala, pinangalanan na ng Judicial and Bar Council ang mga nominado para maging presiding justice sa Sandigan Bayan at Court of Appeals. Sa Sandigan Bayan, kabilang sa mga nominado, sina Associate Justice Geraldine Pate Econg, Maria Teresa Dolores Estuesta, si Maria Teresa Arcega at Michael Frederick Musngi. Sino mang mapipili ng Pangulong Marcos sa isang papalit kay Presiding Justice Amparo Tang na magre-retiro sa serbisyo bukas. Samantala sa Court of Appeals naman, kasama sa mga nominees para maging Presiding Justice, sina Associate Justice Antonio Valenzuela, Ramon Bato Jr., Apolinario Bruselas Jr., Ramon Cruz, Maria Eliza D., Sinaida Leguiles, Mirna Fernandez, Fernanda Peralta at Pablito Perez. Sino mang mapipili ng Pangulo ay papalit kay Mariflor Castillo na nagretiro na sa serbisyo noon pang Setyembre.
Good luck po sa mga nominees o doon ho sa mga napasama sa shortlist. Kinakaalarma naman ng Comadrona Party List na pumalo na sa alert level ang kaso ng dengue sa National Capital Region. Pati sa tala ng Department of Health, National Capital Region, sinabi ng Comadrona Party List na nominees na si Attorney Arnel Gomalia na kasabay nitong umabot sa pandemic threshold ang mga kaso ng leptospirosis sa ilang lugar ng Kalakang, Maynila. Mahigit na 24,000 dengue cases ang naitala sa National Capital Region nitong Enero hanggang Oktubre 26, habang 2,000 leptospirosis cases naman ang naitala. Alam ho ba ninyo ito 159.64% na mas mataas kumpara sa nakalipas na 5 taon. Sinabi ni Attorney Gomalia na kalahati ng populasyon sa mundo delikado sa dengue na merong 100 hanggang 400 million nang naitatalang infection kada taon, bantay naman sa record ng World Health Organization. Simula sa pagpasok ng 2023, nagresulta niyan dengue transmission ng record high na mahigit sa 6.5 million na kaso at mahigit 7,300 naman ang nasawi sa buong mundo. Binigyan din ni Attorney Gomalia na bagamat karamihan ng mga kaso ng dengue ay asymptomatic o mild lamang, maaari pa rin mauwi ang virus sa severe infection o maski pagkamatay kung hindi maagapan. Ayon pa sa kanatawan ng Comadrona Party List, mas delikado o mas high risk sa severe dengue ang mga na-infect na sa ikalawang pagkakataon. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, nurse, mga pharmacist, mga doktor, researcher at iba pang mga professional at mga stakeholder na nais garantihang makakarating hanggang sa malalayo at mga lilwib na lugar ang basic health services. Magandang umaga, Pilipinas! Nakasingle motor na walang suot ng helmet. Nakumpiskahan ang patalim at illegal drugs sa checkpoint sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang nakasingle motor na lalaki matapos masita ito sa checkpoint dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at nahulihan pa ng patalim at droga sa MacArthur Highway, Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Sa ulat ni Orani Chief Police Captain Harold Ginitiano, naganap ang pag-aresto sa suspect alas 2:20 kahapon ng madaling araw. Kinilala ito na si alias Abdul Karim, 27 anyos, residente ng Sitio Kawayan, Barangay Tugatog, Orani. Sa initial report, habang nagsasagwa umano ang mga tauhan ni Police Captain Ginitiano ng anti-criminality checkpoint sa mga nagdaraan sasakyan sa lugar, nang mapadaan ang suspect na walang suot na helmet, walang plaka at side mirror ang motor nito. Agad itong ipinahinto sa checkpoint at nang hanapan ng lisensya, aksidenteng nakumpiskan ito ng patalim na napansin sa bewang nito nang tumas ang suot na damit. At nang isearch, nakumpiskan pa ng shabu na nagkakalaga sa 81,600 pesos. Dinala ito sa Orani Police Station para sa dokumentasyon at kakasuhan ng paglabag sa BP number 6 at paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165. Sinabi ng Orani PNP sa mga nakita nilang malalaking transaksyon sa droga sa cellphone nitong naarestong suspect, ito umano ang malakihang nagbabagsak ng droga sa iba't ibang bayan sa Bataan. At sinabi din ng suspect na ang droga na nakumpiska sa kanya ay inaangkat niya sa Metro Manila at Bulacan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oy, oras na ho para tayo ho ay mag-ultabayo. Alas 4:52. Pero ang sabi ho naman dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago humatulog. Yun yung pinakamagandang pag-take ho natin ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po ito mga kwento-kwento kutsero, mga testimonial. Ano ha? Ito ay talagang dumaan sa mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na paganahin yung pong commander ng ating immune system, yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell. At yan po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo po ay nakatutulong din para ma-achieve natin ang magandang tulog. Kaya kinabukasan magandang gising mo. Pagka magandang gising, magandang disposition mo sa kinabukasan. Yan. Kahit na ikaw ay puyat, pagod, kulang sa tulog, stress, napapanumbalik po ang lakas ng iyong katawan. Ang ultabayo po ay
Aprobado ng Food and Drug Administration, halal certified, at ito po ay rekomendado ng mga doktor. Available po ito sa Lazada at Shopee, siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Po pwede ho kayong magtanong kung may mga concerns pa ho kayo sa inyong kalusugan, kung kayo ho ba po pwede mag-take nito, halimbawa mga senior citizen. Mag-text po kayo sa 0917-110-6580 at meron ho tayong mga nakastambay dyan ng mga medical experts. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, ha? Klaro. 53 makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din sa may mga taga Malibu area, LA County. Okay. Doon naman sila nakakikita ng mga usok. Hayward, California, USA. Pero dyan daw po sa may bandang doon sa kinaroroonan ni isang suki natin, sabi niya, nandito ako sa San Francisco, California. Kita namin sa bintana ang Twin Peak, ang Golden Gate, ang Oakland Port, maging ang Chase Center. Magaling, Oo. Sana all. Maganda umaga din po sa mga taga Calgary, dyan po sa Alberta, Canada. Ay, batiin din ho natin ang ating Midnight Singers, Ito, sample na RHTV, Sample nga ng mga birit ng The Midnight Singers. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. I love it, Ayan na. Wow! Mga nakasuot pa ng t-shirt ng Magandang Umaga Pilipinas. Yan daw po ang tropang tigasin. Pero yung kanilang mga spouse ang kasama, mas tigasin. Kasi nagmamando sa kanila. Ibig sabihin daw ng tigasin tigasaing. Tigaluto, tigalaba. Kala ko dito lang sa Pilipinas uso ang USAP. Hanggang doon pala sa San Diego, California. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din kay Madam Rosario Nanyawa, Mama Rosa Nanyawa. Magandang umaga po sa inyo, At saka sa kanyang mister na si Boss Ness. Maaga din gumigising yung mga yan, Thank you po. Again, congratulations sa ating mahiwagang tunog winner na si Renato Balbacobo ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Nadali niya ang 22,000 ang nadali ho niyan. Para ho sa mga pauwi ng Pilipinas, wag na ho kayong magbaon ng imported na tsokolate dahil dito ho sa Pilipinas meron ho tayong tangerine chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog, mga magsasaka ng dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng world-class na tangerine chocolate. Gawang lokal, ma-taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Available po yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph naman. Yung mga raw material naman na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong notorious drug dealers naman sa Marawi City nasa kote sa bypass operation. Detalye na balita mula kay Jun Di Makota, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Naglunsad ng drug bypass operation ang joint elements ng Probar sa bahagi ng Barangay Muriatao, Luxadato, Marawi City, Lanao del Sur. Target ang isang alias Lab 2 at dalawang kasamahan nito na matagumpay na nasa kote ng joint operatives at nakuha na ng 50 gramo ng shabu na may halagang 340,000 pesos sa kabuuan. Ang grupong ito ayon sa kapulisan ay tinuturing na notorious drug dealers sa Marawi City na ngayon natsyempohan ng otoridad na matagal na umano sa ganitong kalakalan ng droga sa lugar. Ang tatlong suspek ay kasalukuyang nakakulong sa Marawi City Police Station habang inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa kanila bilang paglabag sa
RA 9165. Habang ang mga ebidensyang nakuha mula sa 3 drug suspect ay isinailalim sa inventory sa harapan ng mga inimbitahang media, DOJ at ng barangay officials. Ayon sa local authorities, maliit na halaga man ang shabu ang kanilang nakumpiska. Ang importante mano ay nahuli na ang 3 nagpapakalat ng droga sa kanilang community. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makuta para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Pinangunahan naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga miyembro ng Kamara de Representantes sa pagsasampa ng panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakatagda na sana yan ng May 12, 2025. Ililipat ito ng May 11, 2026. Katunayan, ongoing ngayon ang filing ng Certificate of Candidacy para sana sa naturang eleksyon. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang House Bill 11034 ay nagpapakita ng sama-samang layunin na matiyak ang isang maayos at epektibong transisyon para sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Ang panukalang batas na ito ay tugon sa kahilingan ng Bangsamoro Transition Authority kaugnay ng mga pagbabago sa rehiyon. Una na rin naghain si Senate President Francis Jesus Guerrero ng kaparehong panukala sa Senado na nagbibigay din ng pagkakaisa at mahalagang pangangailangan ng 2 kapulungan ng Kongreso para sa naturang usapin. Ang Bangsamoro Transition Authority na siyang namamahala sa rehiyon mula pa nang ito'y maitatag ay formal na humiling na mapalawig ang transition period. Ayon kasi sa kanila, may mga mahalagang tungkulin na kailangan tapusin upang matiyak ang tagumpay ng transition tungo sa isang democratically elected regional government. Noong Oktubre, pinasa ng BTA ng Bangsamoro Transition Authority ang Resolution number 641 na humihiling na palawigan ang transition period hanggang sa 2028. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag o Samang Industriya ng Agrikultura, kasama na ho natin. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Hi, Angel, magandang umaga. Totoo ba ito? 15 pesos na lamang daw po ang farm gate rice ng palay ngayon? Ano natin, may 14 pa, no? May 14 pa? Yes, oo. Ay, sus me. Magkano dapat ang farm gate para kahit paano break even man lang ang ating magsasaka? Fresh harvest dapat nasa 20 pesos, no? Para 20? 20 pesos para at least ma-break even ang ating mga magsasaka. 20, ano yan? Yung dry? Yung semi? Yung o talagang wet? Na, fresh harvest talaga? Akala ko 19. Bakit 20? 20 ang itong panahon ngayon na bumaba yung ani so dapat mga 20. Itong mga bagyo na dumaan, di ba? So teka muna, asan ang NFA? Akala ko pa namimiling NFA kaya nga dinagdagan yung kanilang pondo. Magpapagiling pa lang ang NFA para mabenta ulit palay para makabili ulit ng itong palay dito sa ating mga magsasaka. Bakit gano'n sila katagal bago makapagpatuyo? Akala ko meron na tayong mga mechanized dryers. Ang mostly ang mechanized dryer private. Private, wala pang Kaya ngayon, yung private nakapagpatuyo na, sila na rin namimili ngayon ng bagsak presyo. Yeah. Silang makakapili talaga ng etong ang problema kasi Teka muna, kung mamimili kung mamimili na ngayon yung mga namimili na ngayon yung mga traders, ano pang aabutan ng NFA pag namili na sila? Yeah. Ang NFA kasi hindi bumibili ng hindi bumibili ng dry, anong wet. Itong fresh harvest. Yeah. Okay. Pero may schedule silang mamili ngayong last quarter. Meron, yung dry na. Yung dry ang binibili. Paano ka nga magpapatuyo? Ulan ng ulan? Yeah, yun ang problema talaga, no. Continuous yung ulan, so kaya yung presyo talaga yun ang sakit ng ulo. Kasi kung ang ginagawa kasi ng ating mga magsasaka is yung sun dry, di ba? So
Ang problema talagang continuous yung ulan, kaya yung presyo talaga ayaw. Sa tinagal-tagal ng panahon, di ba, hindi pa ba makapag-invest ang NFA para sa mechanized drying? I think may inallocate ngayon ang Department of Agriculture. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, yeah. Huli man daw at magaling. Bali, pwede pang ihabol sa susunod na cropping. Yeah, susunod na cropping. In the meantime, pagtsagaan natin ang 14 hanggang, magkano? 14 to 15 pesos. Ang, saan yan? Sa Mindoro? Hindi lang doon. Galing akong Pangasinan. Ganun din? Ganun din ang presyo eh. Nasa 14 to 15 pesos. Teka muna, kung 14 to 15 ang farm gate price, bakit hindi mai-translate? Bakit ganun pa rin kamahal sa palengke ang bigas? Yung sa yung sa local natin, may nakikita tayong 40 pesos na 39 na regular meal, pero hindi pa masyadong malaki yung volume dahil ito pa lang ang anihan natin ngayon eh. So hopefully by itong November 15, no, ang tingin natin medyo bababa. Local delivery medyo dadami na. Yeah. Dadami yung 39 to 40, pero laki pa rin ng diferensya. Kung ang farm gate price 14 to 15, doble. Halos. More than double ang ang tubo. Ka-Angel, kaya sinasabi natin di ba, yung imported nga nasa 50 pa no? Hindi naman bumaba yung presyo ng ng imported eh. Yes, maski bumaba na yung taripa, no. So ang estimate ka ng custom up to end of the year, mga 16 billion ang mawawala, no? 16 billion ang mawawala dun sa collection ng tariff. Kaya nga, ewan ko dito sa mga economic managers natin para ka tayong sirang plakad. Sabi na natin, hindi naging beneficiary, hindi naging effective, hindi naging beneficiary para sa mga beneficial para sa mga Pilipino yung pagbababa ng taripa, ayaw pa rin baguhin. Yeah, ako makita nga natin yung US President, di ba, si Trump, gusto niya, yung import tax ng mga dayuhan, yung mga pupapasok sa kanila, itataas nila yung taripa, di ba? Mm-hmm. So, kailangan siguro natin mag-seminar kay Trump kung paano gagawin para matuto yung mga economic team natin. Oo nga, kasi nakikinabang lang dito yung mga importer Yeah. Diba? Mga importer talagang nakinabang, and makita naman natin yung transfer sana ng pagbaba ng presyo ng taripa, hindi na kinabang ang ating mga consumer. Rosendo, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat. Si Ginoong Rosendo po ng grupong Sinag. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy tayo sa mga balita. Patay ang isang Pinay teacher na nagbabakasyon lamang sa New Zealand dahil naman sa car accident. Sa ulat, nagtungo sa New Zealand ang teacher na si Joyce Pesiso para sa kasal ng kanyang pamangkin nang mangyari ang trahedya. Dahil dito humihingi ng tulong ang pamilya ng biktima para maiuwi ang labi nito sa Pilipinas. Nagsagawa na rin ng online fundraising ang mga ito para maiuwi ang bangkay ni Teacher Joyce. Nakakalungkot naman ha. Samantala, binatikos naman ni Tingog Party List Representative June Asidre ang ginawa ni Vice President Sara Duterte na bigyan ng envelope na may lamang pera ang mga opisyal ng Department of Education noong siya'y Education Secretary. Ginawa ni Asidre ang payag matapos aminin ni Maria Runa Catalan, ang Chief Accountant ng DepEd sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na nakatanggap din ito ng sobre na may lamang 25,000 pesos. Ang ibinigay na pera ayon kay Isidre ay pinalabas umunong allowance mula kay Vice President Inday na isang paglabag sa ipinatutupad na no-gift policy ng ahensya. Ikinababahala rin ni Isidre ang naging salaysay ni Catalan sa komite tungkol sa hindi magkakatugma
ng mga patakaran at aksyon ng mga opisyal ng DepEd sa kalakaran kaugnay ng paggamit ng pampublikong pondo. Maaaring kasuhan ng mga opisyal ng Office of the Vice President maging si BP Inday Sara oras na mapatunayang winaldas nila ang kanilang confidential fund. Panayam kay Manila Representative Joel Chua ng programang 2x2. Maanumalya umano ang ipinasa sa Commission on Audit na mahigit 150 na resibo ng OVP para sa liquidation ng kanilang confidential fund noong 2022 hanggang 2023. Ayon kay Chua, kapansin-pansin sa mga dokumento na iba-iba ang nakapirma pero halos pareho lamang ang penmanship o estilo ng sulat na mga ito. Kaya naman oras na mapatunayang hindi ginamit ng OVP ng nararapat o sa nakatakdang paggastos ang kanilang confidential fund, maaari silang kasuhan ng technical malversation. Kung ito po galing po talaga sa Intel Fund, ito pong pasasalamat sa kanila or sa confidential fund, technical malversation po yan. Yan po ay, kasi pagamat ang intention mo ay makapagbigay ng additional perks sa empleyado, pero kung ito po ay hindi naman yun ang intention noong pondo, halimbawa, ang pondo po ay galing sa Confi Fund, dapat ginagamit po yan sa intelligence gathering at gagamitin mo to sa iba, bawal din po yan sa ating batas. Sino ang makikinabang sa pag-alis sa bansa ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez? Ito naman ang tanong ng mga miyembro ng Young Guns sa Kamara de Representantes matapos umali si Lopez patungong Amerika sa bisperas ng pagdinig ng House Committee on Good Government. Nakamay question sa paggamit ni BP Inday Sara ng confidential fund at ng Department of Education. Kapwa tinuligsa ni na Deputy Majority Leader Judah Sidre at House Assistant Majority Leader si Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Gayon din ako Bicol Party List Representative na si Jill Bungalon. Ang pag-alis ni Lopez sa bansa sa kabila ng pag-imbita sa kanya sa pagdinig ng komite. Doon na si Asidre sa timing ng pag-alis ni Lopez at napatanong kung sino nga ba ang makikinabang sa kanyang paglisan. Ilang beses na niyang inimbitahan ng komite si Lopez at 6 pang mga opisyal ng OVP na dumalo sa pagdinig, ngunit kahit minsan ay hindi dumalo ang mga ito. May shortage na sa security paper ang Land Transportation Office na ginagamit sa pag-iimprenta ng mga Certificate of Registration o ORCR. Yan ay makaraang mabigo ang National Printing Office na mai-deliver sa tamang oras na ang kinakailang papel ng LTO. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, wala pa silang natatanggap na delivery ng security paper mula sa supplier ng gobyerno kahit pa nag-abiso na sila ng shortage nito. Bilang remedyo, inatasan ni Mendoza ang LTO na maglabas muna ng temporary registration certificate na nakaprint sa A4 bond paper. Pagtiyak pa ni Mendoza, kikilalanin na valid ang naturang papel hanggang dumating ang mga security paper. Ano ba naman yan? Dati plaka, ngayon security paper. Dumalo naman si Senator Amy Marcos sa pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Social Housing Finance Corporation sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Bilang guest of honor at speaker sa aktibidad, binigyan din ng Presidential Sister ang kahalagahan na madaliin ang solusyon para sa housing crisis sa bansa, kung saan pinakapektado nito ang informal settlers at mga low-income families. Batay sa United Nations, sinabi ni Senator Amy Marcos na tinatayang 3.7 million ang dami ng mga informal settler families at kalahating milyon sa mga ito ay nakatira sa mga high-risk area sa Metro Manila. Pinangangambahan niya ng UN na sumipa sa 22 million sa 2040 ang housing needs ng Pilipinas mula 651 million na backlog na pabahay nitong 2022. Sinabi pa ni Senator Marcos na karamihan ng mga pamilya ay social housing lamang ang abot kaya sa highly urbanized cities na madalas malayo sa kanilang mga trabaho. Ayon naman sa Philippine Institute for Development Studies, matapos ang pamimigay ng titulo ng lupa, nakipagdialogo rin si Senator Amy sa mga barangay at SK chairpersons ng San Jose del Monte City. Pabalik-balik naman ako sa San Jose del Monte. Huwag kayong magsawa na magkumbida. Sa sobrang at home ko, ako pa ang nauna kesa sa host. Naku po, bihira, feel at home na feel at home. Pero tuwang-tuwa naman ako na makita kayong lahat. At napakasaya natin ngayon.
Unang-una, mamimigay ng housing ang ating kaibigan President Federico Lacsa. Ayan, palakpakan po natin ang Social Housing Finance Corporation. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung housing ang pinag-uusapan ho natin, ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang GIBSA. Yun po yung mga inaalok sa atin ng Westchester Realty. Ang Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira. Yan. Yung pagkakataon nating maisakatuparan ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira at saka yung Sibera Prestige napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa township mismo yung pong eskwelahan, simbahan, palengke at iba pang mga amenities, pati grocery stores at pati munisipyo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Flood-free daw yung mga proyektong yan dyan po sa Sibera Mabalacat na napag-uusapan na lamang ang flood. Anong latest mula sa Pag-asa? Kasama natin ngayon si Dan Villamil. Dan, good morning. Good morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Marce sa layong 200 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Isa pa rin itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. As of 5 a.m. today, nakataas itong tropical cyclone wind signal number 4 sa northern portion ng mainland Cagayan, including Babuyan Islands at ang northeastern portion ng Apayao. Signal number 3 naman dito sa southern portion ng Batanes, rest of Cagayan, rest of Apayao, Ilocos Norte, and yung northern portion ng Abra. Signal number 2 sa rest of Batanes, northern and central portions ng Isabela, rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, at yung northern portion ng La Union. Signal number 1 dito sa rest of La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, rest of Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at yung northern portion ng Zambales. Kaya sa mga areas na ito, especially sa mga lugar na under wind signal number 2 at pataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng papalapit na Bagyong Marce. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, asahan pa rin natin itong intense torrential rains within the next 24 hours sa mga lalawigan ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Sa nalalabing bahagi naman ng Ilocos Region, pati na rin dito sa ilang areas ng Cordillera at Cagayan Valley, maghanda naman tayo sa posibleng banta ng mga katamtaman ng kasang lalakas na buhos ng ulan. Kaya maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta na pagbaha at pagbuho ng lupa dahil naasahan natin na magpapatuloy pa yung mga pag-ulan na ito for the next 24 to 48 hours. At sa kalagayan naman natin Karagatan sa kasalukuyan, may gale warning rin tayo nakataas sa mga dagat baybay ng Northern Luzon at ilang dagat baybay ng Central Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ni Bagyong Marce. Inasan rin natin ang posibleng banta nitong storm surge o yung daluyong ng bagyo dito sa mga coastal areas ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Kaya sa mga low-lying or mga coastal communities sa mga areas na ito, maghanda tayo sa pagtaas ng sea level, lalong-lalo na kung malapit pa tayo sa karagatan. Si Angel? Ayun, so wala tayong nakikitang chances na humina, lalo pa lalakas Opo, so sa ngayon papanatili nito yung lakas ito habang or bago ito posible mag-landfall or mag-close approach dito sa areas ng extreme northern Luzon. Humina pa naman, bumagal pa. Opo, so lalong makakaipon na lakas to.
Opo, may kalakas nga po siya since typhoon category na siya. Asan po natin na ngayong araw hanggang bukas, kumbaga ito yung crucial period dahil ito yung time period kung saan babaybay nito ang kalupaan o yung karagatan dito sa vicinity na extreme northern Luzon area. Extreme northern Luzon na naman. Cagayan na naman. Ano? Ay, sus, may nakikita tayong mga kulay pula na sa labas ng par. Ano ito? Dan? Well, itong mga kaulapan pong ito ay cloud clusters lamang po. So ngayon wala pa naman po tayong any low pressure area na currently under monitoring po, Sir Angel. Sige, salamat naman. Sana wag nang tumuloy. Kung sakasakali, pagkatapos ni Narcis, si Noel, di ba? Nika po yung... Nika pala, si Nika. Okay, sige. Thank you, Dan. Ingat din. Wala pa rin tulugan ng mga taga-Pag-asa. Sige po, Sir Angel. Good morning po sa inyo. Ingat. Maraming salamat. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po naman sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 521. Si Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 na umaga. November 11 pala, no ha? Meron na pong atas ang COMELEC na iproklama ang bagong mayor po ng Legazpi City. Si Congressman Pino Garbin ay pinapaproklama na po ng COMELEC sa COMELEC Legazpi. Dapat daw mag-convince sila para maiproklama ang bagong mayor ng Legazpi City. Matinding traffic nararanasan ngayon sa Arten Ross Boulevard. Bakit kaya? Alamin po natin mula kay Sherwin Alparo, RH6. Sherwin, good morning. Naputol yung linya ni Sherwin. Pagpapalawig naman sa construction period at iba pang pagbabago sa major anti-flood projects inaprobahan ng NEDA. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Inaprobahan ng National Economic Development Authority o NEDA sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng construction period ng dalawang pangunahing flood control projects sa bansa. Bukod sa extension sa implementation period, inaasahan din ang mga pagbabago sa sakop nito sa halaga ng pondo na ilalaan sa proyekto at ang loan reallocation o supplemental loan ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at ang Phase 4 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Layo nitong paigtingin ng proteksyon laban sa baha at magbukas ng hanap buhay sa mga residenteng sakop ng mga naturang proyekto. Sa ginanap na NEDA board meeting, sinabi ng Pangulo na dapat maging detalyado ang engineering ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para makaangkop ito sa pagbabago-bago ng panahon. Target na tugunan ng proyektong ito ang pinsala ng baha sa ilang bahagi ng San Juan River Basin at Maalimangaw Creek Drainage Area sa Cavite. Magkakaroon ito ng 63 buwan o halos 5 taon na extension mula December 2025 hanggang March 2031. Habang inaasahan naman na makatulong ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project na maiwasan at mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Mabebenepisyohan din ito ang ilang munisipalidad sa Taytay at Cainta Rizal. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH naman ang nangunguna sa mga disenyo ng proyekto para masiguro na angkop ito sa nagbabagong klima at maiwasan ang spillover. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Rose Babiera. Samantala, balikan muna natin si Sherwin Alparo kaugnay po na matinding traffic na nararanasan sa Arten Rojas Boulevard. Sherwin. Angel, halos magkanta-hetot-hetot na yung traffic na ang buntot nito ay patungo na dyan sa may bahagi ng Raso Layman Park. Dyan sa northbound nitong Rojas Boulevard. Pasok ito sa bahagi ng Arten ay heavy volume mga truck, mga trailer van na papasok yun doon sa bahagi nitong Manila International Container Port Terminal ay doon nagkakagitan ng mga truck papasok para nga magdala ng mga produkto for shipment.
at yung iba naman palabas. Dahilan doon sa napakabigat na hindi gumagalaw na traffic na halos 30 minuto na yung tinengga namin dito sa kahabaan itong arte na Ross Boulevard. Bakit nga? Sa bahagi ng Maynila Pier. Bakit? May aksidente ba? Yung, walang aksidente daw, kundi yung heavy volume na pumapasok sa MICT, Manila International Container Port. Doon nagkakagipitan. Pakaliwa dito sa may International Container Port. Di ba dapat wala itong mga cargo truck na ito kahapon ay kanina madaling araw pa dapat na wala na sila sa lansangan? Dapat dahil ngayong oras na to magsisimula ng rush hour malaking abala to sa mga gagamit itong northbound lane ng Ross Boulevard hanggang makapasok makalampas diyan sa lalo yung mga patungo ng norte na manggagaling ng bahagi nitong Southern Metro Manila na gagamit ito nga sa Ross Boulevard Arten na siyang pinaka-apektado nitong napakabigat na daloy ng truck kung ngayong umaga. Ay, mag-ano na lang muna sila Skyway, labas dito sa may bandang Quezon Ave. Yun, pwede yun. Makaiwas man lang dito sa bahaging ito ng Ross Boulevard Arten. Okay, labas na Espanya. Oo. Manghuhuli pa naman sana si Sherwin. Sherwin, saan ka sana pupunta para manghuli? Bulacan sana tayo ang destination, pero akit sana tayo dito sa bahagi ng Skyway ng Arten. Pero hindi na talaga gumagalaw yung mga sasakyan. Kaya nagre-rank na lang tayo. Dito na tayo sa area ng Maynila mo na maghahanap ng ating winner para sa ating Pasko Panalo promo, Angel. Kaya maya, magbabalik tayo sa ating winner, sa ating Deezer H Pasko Panalo promo dito sa may bahagi ng Quiapo District sa may Maynila. RH6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Feedback lang ni Ryan Quaresma, dyan daw po sa may Abulog, Cagayan, malakas lang ang hangin pero wala pang ulan. Ayan ha. Sige, ingat po kayo dyan sa ating mga kababayan, dyan po sa Cagayan. Maganda umaga, Pilipinas! Matindi din daw po yung ashfall na ikinalat kahapon ng Kanlaon. Kasama na natin ngayon si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX Direktor. Dr. Toto, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Oo. Hanggang anong oras tumagal yung ashfall doon sa may paligid ng Kanlaon? May mga alas 8, meron tayong dalawang bigating event. Kahapon, from 5:26 to 5:55 at saka 7:39 to 8:08. Opo. Itong bigating event may nakasamang ash and hanggang alas 8 yung na-report sa atin. And pero wala tayong hindi to eruption, steaming event lamang. Steaming event lang. Yes, na may sumamang ash. Record na sa mga kaya pala sabi nila wala namang phreatic eruption, but nagkaroon ng ashfall. Yun na nga po, tawag namin dito ashing event na nagkaroon ng steaming na may sumasamang abo. Malayo-layo din ang naabot? Umabot po ito sa may Upper Pantaw, Barangay Pulacan, Laon City. Okay. Pero hindi naman ito nag-cause ng problema. Kaya lang siyempre yung mga makakalanghap nito, ha? Very thin lang naman yung of course delikado pa niyan, pero hindi naman siya makakal. Okay. Maninipis lamang yung reported na ashfall. Ashfall, okay. Dito kay Taal, kumusta? Sa may? Dito sa Taal, kumusta naman? Sa Taal Volcano, again, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano, and for the past 24 hours, dalawa yung volcanic earthquakes na record natin. Oo. Walang steaming? Walang tawag dito? Pagtaas nung plume niya? Wala. Yung kahapon, ang may steaming, moderate lang, umabot lamang ito ng 1,200 meters. Okay. Kasi kawawa din yung mga nakapaligid dyan. Nabaha eh. Yes, ang dami palang nalubog ng tubig, ng putik dyan sa paligid ng Taal. Yes, diba? May low. Talisay, oo. Kawawa yung ating mga kababayan. Teka muna, ano nang nangyari doon sa modernization natin? Okay na? Again, we're still waiting na ipatawag kami ng Senate para sa interpellation. Although si
Senator Coco Pimentel signify na siya daw yung mag-interpellate ni Senator Peter Cayetano. Interpellate for second reading. That's right. Oh, second reading. Pero tapos na ito sa committee, di ba? Sa Finance Committee? Tapos na po. Tapos na. Okay. So it's more of finalization na lang pala. Pwede pang humabol. Oo, sana may habol. Walang schedule? Wala pang schedule. Wala pang schedule na bibigay sa akin. Nako, malapit na naman yung Christmas break nila. But hopefully sana mahabol before the year ends. Oo, sana naman. Sino kanyo? Si Senator Cayetano ang didepensa. Tapos ang mag-interpellate si Coco. Si Senator Coco Pimentel. Ayan, oo. Manawagan na tayo kay Senate President Chis Escudero. Senator Chis, baka naman po pwedeng agahan na ho ito nang matapos na, no ha? Dahil napakahalaga po nitong modernization na ito ng PBOX, ano? Dahil mantakin ho ninyo, kalahati po ng kanilang workforce hanggang ngayon jump order. Di ba? Napaka-unfair naman. Isusubo mo sa gera, sa bakbakan ng mga kawal mo pagkatapos hindi properly equipped tapos wala pang sapat na hazard pay, walang sapat na proteksyon. Yun ho yung comparison natin dito sa kahalagahan ho ng pagpapatibay nito pong modernization bill ng PBOX na nandyan po ngayon sa kamay ng Senado. Sir Toto, anyway, kasama ho kami sa tatawag ho sa Senado para ma-pressure ho itong mapadali ito pong schedule ho nila. Nang sa gayon maipasa na dito sa current Congress natin, ha? Konting konting kembot na lang to. May sasabatas na ito Di ba? Sige. Maraming salamat po sa suporta, sir. Opo, kinakailangan nyo yan dahil kinakailangan ho kayo ng taong bayan. Maraming salamat po, Dr. Toto. Thank you. Maraming salamat din po. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang director po ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas! Kontrobersyal na IUD program ng DSWDs na naakap. Gusto daw pong tanggalin ng mga senador. Bakit? Alamin natin mula kay Raymond Dadpaas. Aris 28, Raymond. Inirekomenda ng Senate Committee on Finance na huwag pondohan ang kontrobersyal na ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa katunayan ay inirekomendang tanggalin ang programa para sa 2025. Pinondohan ng Kamara de Representantes ng 39 billion pesos ang AKAP para sa susunod na taon. Ito ay magsisilbing financial assistance umano para sa pagkain, gamot, bigas at iba pang pangailangan na mga sumasahod ng minimum na apektado ng inflation. Ngunit wala ito sa National Expenditure Program para sa 2025 na isinumiti ng Malacanang at hindi rin ito hiningi ng DSWD. Ang AKAP ay siningit umano ng Kamara de Representantes noong nakaraang taon sa Bicameral Conference Committee. Ngayong 2024 ay may pondong 26.7 billion pesos ang AKAP. Ngunit ayon kay Senator Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, magdedepende sa resulta ng plenary deliberations ang desisyon ng mga senador sa ayudang AKAP kung ito ay magpapatuloy pa o tatanggalin na. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Walang panahon si Senator Bongo sa intriga, chismis at pamumulitika. Sa kanyang mga huling buwan ng unang termino sa Senado, sinabi ni Senator Go na mas gusto niyang maging kapaki-pakinabang at gamitin ang oras ng paghatid ng serbisyo sa mga nangangailangang kababayan, partikular na sa mga hinagupit na mga nagdaang bagyong Christine at saka Leon. Sa katunayan, nasa Catanduanes ngayon si Senator Go para makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng lalawigan kaugnay ng paghatid nito ng tulong sa mga residenteng kapos sa panggastos matapos ngang hagupitin ng bagyong Christine. Bukod dito, pangungunahan din ni Senator Go ang pagbubukas ng Super Health Center sa bayan ng Biraca. Madalas sabihin ng senador, mas pinipili niyang magtrabaho na lamang imbis na makagpaapekto sa maiinit na sitwasyon sa politika. Gusto ko pong lumabas na ang katotohanan para makafocus na po tayo sa pagserbisyo po sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon, marami pong nasalanta na nangangailangan po ng tulong at ang daming naghihirap. After all, there is only one truth and it can stand for itself and there is no need to defend it.
Samantala, ang matinding sama ng panahon at ang matagal na epekto ng African Swine Fever sa mga baboy ang nagdudulot ng matinding pinsala sa produksyon ng agrikultura nitong ikatlong kwarto ng taon na nagpababa sa 3.7% ng year-on-year production. Umaabot nga po ito ng 397.43 billion pesos. Nagdusa din ang sektor ng pangisdaan, yung fishery subsector, dahil sa matinding sama ng panahon na nagresulta naman ng 5.5% na year-on-year sa 55.48 billion pesos sa third quarter batay sa datos naman ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi may tatanggi na ang pinagsamang epekto ng El Nino at La Nina ay nagpababa sa ani ng panay na pangunahing kontribusyon sa sektor at higit kalahati naman ang halaga ng agricultural at fisheries output. Binigyan pa ni Secretary Laurel ang ilang magagandang nangyari naman sa third quarter data. Kabilang na dito ang 1.3% na pagtaas ng halaga ng produksyon ng mais at 5.8% na pagtaas ng poultry output. Ang halaga ng poultry production ay naitala sa 68.66 billion pesos sa third quarter ng taong kasalukuyan. Binigyan din pa ng kalihim ng Department of Agriculture ang pagsisikap naman ng Bureau of Animal Industry na sa pagkikipagtulungan ng Food and Drug Administration na makadevelop ng epektibong bakuna sa African Swine Fever, isang uri ng sakit na puminsala sa industriya ng babuyan simula pa noong 2019. Ay magandang umaga kay Mayor Pino Garbin ng Legazpi City. Dapat ay turing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara bilang isang pagkakataon para linisin ang kanyang reputasyon. Lalo na ngayon na ang kanyang nakaraang administrasyon na nasa ilalim ng pagsusuri dahil sa madugong kampanya laban sa illegal drugs. Ito naman ang pinahayag ni Congressman Enrique Dionisio, miyembro ng Young Guns ng Kamara. Ayon kay Dionisio, pagkakataon ito ng dating Pangulo para panindigan ang kanyang legacy na sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo at ibabalik ang responsible leadership. Bagamat sinagot na ni Duterte ang mga tanong tungkol sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa illegal drugs sa pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee noong October 28, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makaharap naman ng mga pangunahing saksi tulad ni dating General Manager Royima Garman ng PCSO at iba pang mga nagbigay ng salaysay. Upang mapalakas ang depensa laban naman sa illegal waste trafficking, nagsanib puwersa ang Bureau of Customs at United Nations Office on Drug and Crime o UNDOC sa pagsasagawa ng masinsinang pagbisita sa hazardous waste management. Nagsama-sama ang opisyal ng customs mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia upang palakasin ang kanilang teknikal na kakayahan sa pangangasiwa ng hazardous waste. Ginanap ito sa Port of Manila at Manila International Container Port. Sumentro ang 3 araw na passenger and cargo control program ng UNDOC sa mga hamong kinakaharap kaugnay ng iligal na pagpasok ng hazardous waste at ang pagpapalakas ng mga proseso ng customs kaugnay ito. Pinuri ng mga kinatuan ng Thailand, Cambodia, Malaysia at Vietnam kasama ang leader ng Bureau of Customs ng Pilipinas ang pagrepaso sa mga praktikal na pamamaraan upang makilala, makontrol at mapangasiwa ng mga hazardous materials na dumarating sa mga pangunahing pantalan. Pinaunahan ni BOC District Collector Rezalino Cruz Toralba at Alexander Gerald Albiar ang serya ng mga pagtalakay kaugnay ng mga ginagawa ng BOC kaugnay ng waste management at border security system ng bansa. Iginit naman ng UNDOC Regional Coordinator na si Thomas Dixon mahalagang kooperasyon sa pagpigil ng pagpasok ng mga illegal na hazardous waste. Sinaportahan naman ito ng technical expert na si John Durley sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na waste management protocol at cross-border partnership. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Pasko Panalo promo location dyan po sa Gonzalo Puyat, Quiapo, Maynila. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online.
dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby! Mga taga Gonzalo Puy at Quiapo, Maynila, lakasan nyo na ang inyong mga radyo. Oras na para na po tayo mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma at ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na magtaboy po ng mga toxin sa ating katawan dahil ang ginagawa po nito, pagpasok sa ating katawan nung postbiotic, ina-activate po nito yung PDC, yung commander ng ating immune system. Plasmacytoid dendritic cell. Yan po ang tawag dyan ng mga eksperto. Ano, ha? Kaya habang tayo po natutulog, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan, pinalalakas po ang ating immunity. At syempre, habang tayo natutulog, maganda ang ating tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla para maharap ang mga hamon ng buhay. Kaya kahit tayo pagod, puyat, o kaya stress, meron na ho tayong panlaban ngayon sa mga ganyang hamon ng buhay, ang Ultabayo. Kauna-unahang rehistradong postbiotic food supplement ng Food and Drug Administration, halal certified at rekomendado ho ng mga doktor. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed at Curamed. Pero huwag kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Kasama na natin si Congressman Pido Garbin. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning, Angelo. Diyos marhay nga aga. Ano ha? Marhay na aga, Angelo, and sa gabos na sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyong programa. Ang ganda naman ng timing, 11-11, yung proklamasyon mo. Oo nga. No? That's my 9th birthday of my daughter. Talaga ha? 9th birthday, 11-11. Yes po. Ang galing ng timing. Oo. So, may utos na ho kasi ang COMELEC, Mayor. Actually, re-report sana ni Boy Gonzales, na finally pauupuin na ho kayo by Monday. Well, tama po. And nagpapasalamat tayo sa kataas-taasang hukuman for upholding the rule of law and affirming the decision of the COMELEC na kung saan tayo po ay idinideklara as the duly elected mayor ng lungsod ng Legazpi. So maraming salamat po sa ating Supreme Court. Opo. Teka muna, kayo ba'y kakandidato uling mayor ng Legazpi? Hindi na? Hindi na po. Tayo ay babalik sa Kongreso. Bagamat magsisilbi tayo bilang mayor for the next 8 months until June 30. Noon of June 30. 8 buwan pa rin ang nalalabi pagka sa inyong pag-upo bilang mayor. Anyway, sige. But just the same, hindi naman natin iniiwan ang Legazpi. We decided to go back to Congress for a higher purpose wherein we will still look after the needs of the city of Legazpi, yung ating constituency. Hindi natin papabayaan, taga rito tayo, Angelo. Hindi. Tsaka mukhang talagang kakailanganin ka dyan dahil mahaba-habang rehabilitation yung kailangan gawin matapos yung pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Yun nga pinag-uusapan namin ni Kong Saldi yesterday dahil yung mga loss to property, damage to property, especially yung mga kailangan ng infrastruktura in order to save the lives and protect the properties, yun ang aming pinag-uusapan kahapon. Sige. Anyway, ang tawag ho kami from time to time at kung meron ka hong iparating din, gusto iparating sa ating mga kababayan dyan po sa Legazpi City, kaugnay ng inyong pag-upo bilang alkalde for the next 8 months. Paki-address yung ating mga kababayan dyan sa Legazpi, Mayor. Angelo, nagpapasalamat ako sa mga taga-Legazpi. Lalong-lalo na sa naniwala sa proseso at nagtiyaga at hindi nagbitaw. Ito ho yung ating resulta sa pagtitiwala sa proseso, sa batas. And this is the majesty of the law wherein tayo ho ay ngayon idedeklara bilang karapat-dapat na maupo na alkalde ng City of Legazpi. So again,
thank you for the Supreme Court for upholding the rule of law. No, of course, for the COMELEC for enforcing kung ano yung tama. So salamat po. Mabalos Mayor Pido, ingat po kayo. Thank you. Si Mayor Pido Garbin ng Legazpi City. Yan, Monday yung kanyang proclamation. Samantala, teka muna, ito na yung pamimigay ng pera ni Sherwin Alparo. Lumipat na lamang siya dito sa may Gonzalo Puyat, Quiapo, Maynila. Hindi na tumuloy ng Bulacan, Sherwin. Yes, good morning Kuya Angel. Para nga sa ating Diesel H Pasko Panalo promo dito sa bahagi ng Gonzalo Puyat dito sa Quiapo District sa Maynila. Talaga namang napakarami pa rin ng mga lumang bahay na matatagpuan mo dito sa Quiapo. Isa nito sa mga makikita mo ng mga lumang bahay. Pero ang maganda rito, Angelo, may mga alaga. Ito yung mga alaga ng mga residente rito sa Quiapo. Yung kanilang mga imahe ng mahal na poong Nazareno. Although ngayong umaga, maraming dumadaan para mag-ali ng dasal bago sila pumasok sa trabaho. Dumadaan muna dito sa kanilang imahe para nga ipakita yung kanilang debosyon sa mahal na poong Nazareno. Pero syempre, bukod sa Quiapo, malakasan ditong nahuli natin na nakasune in sa Diesel H dahil pagkatapos daw ng early morning mass sa simbahan ng Quiapo, tutok na sa Diesel H itong si Tatay dahil naka-tune in sa Diesel H yung kanyang cellphone na yun, no? Kitang-kita, oh. Kaya, no, Tatay, pangalan niyo po? Ronaldo Paloma po. Palagi kayo naka-tune in sa Diesel H po. Magdamag po. Magdamag. Kasi po, sabi ko, narinig yung mga bigay-bigay sana. Matawag po sana, makapasok dito sa amin. Kasi po, looba, sabi ko, baka di makapasok. Awa ng Diyos, dininig ako. Biruin niyo. Angelo, parang dininig yung kanyang dasal. Matawag ako, makapunta. Napunta kayo ngayon. Opo, ano pa kaya? Salamat po. Napakasaya po, baka ko high blood. Ay, wag na. Wag na. Bigay mo na. Bigay mo na, baka ma-high blood pa si Tatay. Ano ko, lahat po sila. Ang una, sabi ko sa inyo, alas 4 ba ng araw? Si Verde, saka si Pieces. Susunod dyan si ito na, Angelo Palmones. Paborito kayo, maliit ba lang, alam ko na. Susunod dyan si Jerima Dos Mordos, saka si si Anthony Taberna. Susunod dyan, si Dayo, si Olakay, si Bupit, si Mayor. Talagang kabisado na. Memoryado. May binawa, may binauhan. Pati pa si May, ha? Tulong kinaabot ng panonood si Tatay habang nagtitinda siya ng kanyang mga kape. Pero magandang bigay ng sachet dito sa inyo, Tatay, ha? Yung mga sachet nyo dito. Kape mula ba kayo? Okay. 1,000 pesos. Salamat kung marami. Malaki po tulong sa amin ng trabaho ng mga bata ko. Salamat po. At syempre, meron din kayong grocery. Isa is grocery, pamastong grocery. Meron po yung bihon tsaka peanut butter. Maganda pong iluto niya na kombinasyon. Bihon, peanut butter. Ang bait po niyo, sana marami pa kayo matulungan. Gagano po, di na ako halit sa Diesel H habang buhay po. Ako, syempre, dahil habang buhay na kayo makikinig sa Diesel H, meron kayo habang buhay na payong. Kaya na Diesel H, umbrella party. Salamat po, maraming salamat. Sir, Angelo Palmones, thank you. Okay. Sige, thank you. Thank you, Sherwin. Okay, maraming salamat kay Angel. Yan ang ating winner sa ating Diesel H Pasko Panalo promo. Live po rin dito pa rin bahagi ng Quiapo, Maynila. Aris number 6, Sherwin Alvaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alvaro. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga taga Binangonan Rizal, St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Meron na silang model ng townhouse, yung Bianca, yan po ay 2-story house with balcony at meron pong 2 hanggang 3 bedroom. Pwede ho ninyo ma-avail through financing sa Pag-ibig Housing at less than 20,000 pesos ang monthly amortization. Payable in 30 years. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ang kamo niyan pagpunta ho ninyo ng pagkagising ho ninyo umaga, punta kayo ng balkon. Sasalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! Pero yung presyo daw po ng Dalagang Bukid sa Kabihasnan Public Market, Paranaque, sumipa na ng 320. Uy, hala, ang gulunggong, 280.
Ang mahal naman dyan. Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Yes, Kuyang Angel, muling sumipa nga yung presyo ng galunggong sa 280 pesos ang kada kilo dito sa Kabiasnan Public Market sa Parañaque City. 40 pesos na mas mataas yan kumpara sa 240 kada kilo sa nakalipas na 2 linggo lamang. Ang dalagang bukid muling tumaas sa 320 pesos ang kada kilo mula sa dating 240 hanggang 280 pesos ang kada kilo. Mahal din sa 160 ang tilapia mula sa 150 pesos ang kada kilo, habang tumaas na rin sa 200 hanggang 250 ang bangus mula sa dating 170 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo. Tumaas din ang bisugo sa 400 mula sa dating 300, ang pampano 400 piso ang kada kilo mula sa 380, habang yung yellow pea naman mabibili na sa 300 mula sa dating 180 pesos. Idinahila ng mga nakausap nating vendor sa mataas na presyuhan ang malamig na panahon at sunod-sunod na bagyong tumama sa Pilipinas, habang limitado naman daw yung supply ng sariwang galunggong sa ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Oy, ilang kalsada ng Grace Park, Caloocan isasara sa mga motorista ngayong araw. Bakit? Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Well, Angel, pasamantalang na isasara ang 10th Avenue, Main Street, patungo ng 7th Avenue, 9th Street, simula ngayong araw, November 7. Ito ay mag-umpisa alas 9 mamayang gabi, Kuya Angel, sa araw ng hanggang November 9, alas 2 ng madaling araw upang magbigay daan sa Musikan Kalo Concert. Base sa inilabas na guidelines ngayon ng City Hall, pinapayuhan ng lahat na sundin ang mga alternatibong ruta. Kapag patungo ka naman ng City Hall, dadaan sa C3, papuntang Caloocan ng City Hall, kumana ng 9th Street at kumaliwa sa 7th Avenue, kumana sa 7th Street, kumana sa 10th Avenue at kumana sa 8th Street, patungo ng Caloocan ng City Hall. Sa pagkagaling ka naman ng C3 at sa by 5th Avenue, patungo ng Caloocan City Hall, kumaliwa sa 5th Street, kumana sa 10th Avenue, kumana sa 8th Street, patungo ng Caloocan City Hall. Paggaling ka ng EDSA o kapag patungo ka ng EDSA Caloocan ay dadaan ka naman sa C3, diretso tungo ng 8th Street. Ayon kay Ginoong Julio de Jesus, ang heaven ng traffic sector, inaasahang magkakaroon ng trapiko. Ilan sa mga kalsada dito, kaya ngayon pa lang ay humingi na sila ng pangunawa. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ay mula po kay Sun Tzu. Ang sabi po ni Sun Tzu, the wise warrior avoids the battle. 2x2 in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!